Gala, okay. Saravina, naku gising ang mga palangginging ko. Ang mga present. Ditski, ayan. Sino pa? My Beshi, Teresita Abaw. Okay. Okay mga kaibigan, mag-start na tayo. Tuloy ang ating ligaya. So, si Observant, start na. Okay. Remy, okay, start na tayo. Cecil, absent si Cecil. So mga kaibigan, mga palangginging, ay talagang pinagtsagaan ng ninyo, ng Fair Lady ninyo. 12 pages o handwriting para naman ma-practice yung aking galing sa pagsusulat. Okay. So natatandaan ninyo na tayo ay nag-ulat sa inyo patungkol nga dito sa stage na ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. So ngayon, ipapakita natin sa inyo, ipaparinig ko sa inyo ang mga pruweba ng mga nagsusuntukan nilang kasinungalingan. Unang-una, senador siya, tagagawa ng batas, at dapat siya ay talagang mamumuno para sa pagpupunyagi ng katotohanan sa ating bayan. Dahil syempre, ang Dramatization 101 niya ay talaga namang para sa bayan at tulong-tulong para sa bayan. Okay? So try natin dito kung start na ako. Ayaw talaga nito. Baka may pasmado yung ano ko. Yung kamay ko pasmado. Ayaw talaga. Can you click it? Okay. Sa mga kaibigan, palangginging. Okay, may problema. You do this, darling. Okay, do that. All right, do the honor. Ano sabi? Ano mga sinasabi ng mga palangga? Top 3 na po kayo sa listahan, sabi ni Alma SG. Bakit ako top 3? Dapat top 1 ako, first honor. Okay? Anyway, mga kaibigan. So, inulat natin sa inyo na pinagtutulungan na ni Tulfo at ni Tambaloslos si Inday Sara, di ba? Mag 100K na more than 100K na sa Facebook and also sa YouTube. Almost 100,000 views. Thank you. Keep sharing. So mga kaibigan, pinagtsagaan kong panoorin yung 50 million pesos na worth ng luggage para maisulat ko at maibigay sa inyo ng buong buo, walang labis, walang kulang, ang report natin. Okay? So number 1, gusto ko kasing imulat ang taong bayan na ang trabaho po ng mga senador ay sulat ng mga tagagawa ng mga batas para magkaroon ng kaalwanan o kabutihan ng ating bayan. Kung gagawa ka ng batas para sa ikabubuti ng mamamayan. Pero dito sa nangyari sa 50 million pesos na luggage, dito siya pumalpak dahil yung nagnakaw na yung lalaki na kumuha o nagnakaw ay hindi ko sabi, kundi nirewardan pa nila. Okay, number 1, pruweba. Okay, may nahanda tayo sa inyong ebidensya. We can do it next time. Forget about it. Okay? So mga kaibigan, so nung first, naalala ninyo, nung first episode nila na nawalaan ng na nakuha yung luggage nung babaeng hitad. May tukod yung ilong eh. Okay lang naman magpatukod ng ilong. Trip-trip lang. Trip-trip lang naman ang buhay ng tao. Pero yun, pag sinuwerte ka, bigay ni Lord. Pag may bigay si Lord na ilong, di ba? Wala nang kagastos-gastos. Anyway. Okay. So yung unang episode, mga kababayan, sabi ko kasi hindi ako nanonood kay kay Raffy Tulfo, kasi nga hindi ko gusto yung pag-exploit niya sa ating mga kababayan na may nabasa nga ako, meron pa daw yata in the past na may nagpakamatay na babae ba o lalaki dahil yung babae, may nagpakamatay na babae dahil inexploit niya yung kwento nung babae yon sa asawa niyang foreigner. Tama ako, mali? So may nagpakamatay. Tapos after that, parang tumameme siya. Ang sa akin lang, ang hirap na nga ng buhay ng Pilipino na mahirap, i-exploit mo pa at pagkikitaan mo pa yung kwento nila at sisirain mo pa yung buhay nila. So kung nagpakamatay yung taong yon, kawawa naman dahil sa exploitation ni Senator Raffy Tulfo at wala siyang pakundangan na kung may mamatay man o may masira ang buhay, basta mai-ere nila ang mga kwento nitong mga taong they are desperado. They need help. If you really want to help people, mga palangga,
Hindi mo kailangan na, i-ere ko muna, kailangan mag-viral muna tayo para mabigyan kita ng tulong. Kumbaga, may namatay na, may nagbuwis ng buhay. So yun, hindi ko nga alam yun Palangga. Thank you sa inyong comment. So, yun nga, 3 days ago, ako ay napadaan sa kanyang stage ng 50 million worth ng luggage. So sabi dun sa unang episode nila, tinanong mismo ni Tulfo kung saan ba nanggaling yung babaeng hitad. May tukod yung Geelong. Okay. Yung babaeng galing daw siya sa Cagayan. Okay, parinig ko, Cagayan de Oro. Ito po yung ebidensya. Hindi ito nanggaling sa akin. Pruweba ito. Listen, baby. Record, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. So prior ako sumakay ng plane, tumawag yung From what? From Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So from Cagayan de Oro. Okay? So first episode, she's from Cagayan de Oro. Okay? Then, 2 days ago, nung isinole ang bagahe o ng luggage at ipinalabas sila sa News 5, okay, ni Raffy Tulfo, hindi na siya galing ng Cagayan de Oro. Listen to this. Okay? Cebu. Meron siya parang nasa restaurant sila raso ginawa namin. Narinig niyo ba? Isa pa. Cebu. Meron siya parang nasa restaurant sila raso ginawa namin. Okay. Mga kababayan, ang Cebu ba? Question. Ang Cebu ba at saka Cagayan de Oro, pareho lang? Of course, magkaibang lugar yon. So sa first episode nila, sabi ng babae, siya ay galing ng Cagayan de Oro nung bit-bit niya yung luggage na kinuha sa airport. Yung nung sinabi ng lawyer, ay tinanong ng reporter, yung pinarinig ko sa inyo, saan po ba galing si ma'am? Okay? Sa Cebu daw. So, question ko sa inyo. Siguro naman, di ba, alam niyo naman na ang layo ng Cebu sa Cagayan de Oro, sabi nga ni Arnold Tolorio. So, dun pa lang palpak na. Paano magkaibang statement ng lawyer kung ikaw ay lawyer niya at nagkwento sa'yo ang iyong kliyente? Siyempre, tatatak sa utak mo galing siya ng Cagayan de Oro. Pero bakit nung tinanong doon ng reporter na, nung after na naisole, bakit galing na siya ng Cebu? Anyway, you decide. I'm just here para transcribe. Pinaghirapan ko to. Okay, so ito na mga drama-drama. So, News 5. Okay? Yung pinalabas nila dyan na isinoli na nga ito yung ang pagkasunod-sunod nitong transcription natin yung pinakita nila sa TV. Okay? Sabi ni Tulfo, pasok. Okay? Tapos sabi ng mga report ng mga asungot ni Tulfo, lapel. Malalagyan daw ng lapel. Okay, ngayon, tapos ang girlaloo, yung nakaiwan ng bagahe ng lutang, sabi ni Tulfo, parang umatras mo ng ganyan, tapos ginanon yung kanyang shade, tapos sabi niya, oh my God. Sabi niya, oh my God. Umuna nakasmile siya. Sabi niya, oh my God. Parang akala mo ginagahasa or what? Sabi niya, kailangan ko sa salamin ko kasi hindi ko mabasa yung script. Sabi niya, oh my God. Di ba? Sabi niya, oh my God. Walang luha, bakla. Walang luhang lola mo. Kasi pinaabangan ko talaga yung mag-agay-agay ba ang kanyang mata ba? Wala talagang luha. Since hindi naman sila kay Bisaya, Cagayan de Oro, Cebu. Okay. Tapos sabi ni Tulfo, ito na po ang iyong okay. Ayan, sabi niya, ito na po. Alright, sabi niya, ito na po ang iyong remowa. At si Attorney Abu ang nag-facilitate para maisoli ito ngayon. The Attorney Abu, another red flag. Yung sinasabi ng Attorney Abu ay yung lawyer nung asawa ng nagnakaw ng luggage niya. Can you believe it, mga palangga? Nagnakaw ng luggage nung isinuli ng kanyang anak at ng kanyang jowa, ng kanyang asawa, ay may kasama silang lawyer. Question. Yung kumuha ng luggage na driver, ano ba siya? Miyembro ng malaking sindikato?
Kasi kung ordinaryong magnanakaw ka lang, na nagugutom ka, hikaws ka sa buhay, kaya mo bang, can afford ka ba mag-hire ng lawyer? Very stagey. Okay. Number 1, number 2, ang daming red flag. Tapos sabi ni nung Marico, nung sinabi ni Tulfo na ito na po yung ang tawag dito, ito na po ang inyong luggage. Okay, sabi ng babae. Akala mo namatayan. Die. Flat ang acting mo. Okay? Mag-ano ka sa akin? Mag-workshop ka. Flat 1 ang grade ko sa beginning acting. No, ako'y nag-aaral. Sabi niya pa, ganon, parang hinahalay. Oh my God, di ka naman namatayan doon. Okay, sabi ni Tulfo, kasama yung, sabi ni Tulfo, kasama yung kanyang kliyente, referring to the lawyer Abo, sabi niya, si Mrs., okay, nung nakakuha nito, okay, si Mrs. nang nakakuha nito. Okay? Ngayon, hindi niya kinuha, Tulfo. Ninakaw niya. Yung driver, ninakaw niya. Hindi niya yung parang nakuha lang, naiwanan lang na ganun. Kasi, later on, dito sa mga transcription na ito, sinasabi nila na nakuha, parang napulot lang. No. Hindi yan nakuha. Kasi kung ang intention ng driver na sinasabi niyang mabait naman yung driver, in the first place, nung kinuha niya, Rafi Tulfo, ang luggage, ay nandoon pa ang sasakyan ng hitad na kasabwat mo. Okay? So nakitang-kita naman sa camera. Oh, ano sabi ni Tulfo? Okay. Sabi niya yung asawa ng driver. And then the daughter, sabi niya, sabi ni Tulfo, would you like to open this one? Tapos sabi ni Maricor, ng Maricor ang pangalan, opo. Sabi niya, opo, nasa kahawak siya dito, parang akala mo, opo, wala namang luha. Bakit ganon? Bakit ganon, Rapi? Okay. Sabi ni Tulfo, actually, 500K lang dapat ang naisip na ibigay nitong si Hitad. Sabi ko, lakihan na, 1 million na yung reward. Because of that, sabi ni Tulfo, because of that, also, marami ang nagme-message. As a matter of fact, may mga pumunta dito kahapon. That person, pumunta, kilala yung husband ninyo. Okay? Referring doon sa asawa ng nagnakaw, kung ninakaw, which is hindi naman. Tapos, ayan po, mas ang galang-galang ni Tulfo dito. Ang galang-galang mo sa pamilya ng magnanakaw, pero kung sigawan mo ang mga taga-NBI, yung mga airport police na pinagbintangan mo na sila ay kasabwat, although alam nyo naman, ang Fair Lady ay binobolja ko yung mga tiwaling police. Pero kasi pinanood ko yung first episode, kung laitin mo, kung pahiyain mo yung mga taga-NBI and airport police, parang sure ka, nakasabwat sila. Kaya nga I challenge you, NBI, airport police, buweltahan nyo to. Hindi porket senador ay papayag kayong ganun-ganunin na lang katayo. Kaya pati maliliit na mga tao ay palagi na lang inaapi dahil what? Senador may sariling programa? Tapos magdating dito sa pamilya ng magnanakaw, magalang ka? At bibigyan pa ng reward. Okay, tuloy. Bastos ka dun sa mga pulis, narinig ko eh. Kaya ayaw ko nga nanonood sa'yo, kundi exploitation ang ginagawa mo sa mga tao, kundi pagsigaw-sigaw sa mga pulis na, hindi naman lahat ng pulis ay mga gonggong na katulad mo. Oh, kaya sabi ni pulis, kaya sinabi ko sa radyo, meron kaming impormante. Sabi ko nga, kilalang pamilya, aso't pusa ang mga pangalan, lahat daw aso't pusa, pati pangalan ng mga pamilya, di ba sabi niya? Sabi ng reporter, pero mali po yata yung sa lolo, kasi patay na pala yung lolo nitong bata, nung anak nung nagnakaw ng luggage. Okay? Kasi nagsalita siya doon, wala na silang lolo. Tapos sabi nito po, hindi, biro ko lang. Dinagdag ko lang. Okay, ito, listen to this. Sabi nito po, dinagdag ko lang yun. Pinagdagdag lang yun, sabi niya, na lolo-lola, biniro ko lang para medyo ligawin.
para medyo ligawin natin at hindi malaman sakto ang impormante. Okay, sabi niya. So, ibig sabihin, magaling ka magdagdag ng kwento dyan sa iyong, in the first place, hindi ka dapat nagdadagdag kwento. Okay, kung gusto mong ligawin ang mga sinasabi mo nakakakilala sa informante o whatsoever, hindi ka gagawa ng kwento. So, when you say dagdag, gawa-gawang kwento, it's fabricated story. Palpak ka na naman doon. Na sinasabi mo, nakilala ang lolo-lola, wala na palang lolo't lola. That's fake news, darling. Ngayon, sabi niya, gawa-gawa na lang daw niya, biro na lang daw niya para hindi malaman ang informante. Sabi niya, hindi ko naman sasabihin kasi si Mr., sabi niya yung Mr. yung nagnakaw nga. Mr. nyo, sabi niya, mananakit. Sabi niya, mananakit sa informant natin. Kaya niligaw ko lang. Kasi ang informante natin ay kinakabahan din. Kasi sabi niya, kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya sabi ko, sige, ligaw-ligawin natin. Kaya sinabi ko, lolo, lola, aso, pusa, sabi ko, joke. Okay, sino yung sinasabi yung informante? Kinakabahan yung informante. Asawa nga. Di ba? No, hindi pala asawa. Hindi pala asawa. Yung informante na nakakita ng mga picture, yung nakakilala doon sa footage na yon, okay? So, informante, okay, fine, protektahan ng informante. Tapos sabi ni Tulfo, bakit kilala nyo po siya? Kilala nyo si Mr. nyo? Sabi ni Tulfo, bakit kilala nyo po siya? Kilala nyo si Mr. nyo? Natural, Mr. niya, nagtsutsuksakan sila, nagkaanak sila. Kilala niya, asawa niya yun eh. Sabi ni Tulfo. So sabi nito po, ready na po sana kami magsampa ng kaso sa inyo. In fact, today dapat pupunta na kami sa NBI para mag-file ng case, para gumawa ng thorough investigation, para ma-identify si Mr. ninyo. Okay, yun ang sabi niya. Doon sa asawa nung nagnakaw, kung totoong nagnakaw. Ngayon sabi nito, buksan na natin. Makakakita na ako sa wakas ng 50 milyones na alahas. Oh, come on. Bakit yung asawa mo? Di ba ang dami mong pera? Sabi dito, may billion na ba siya? Di ba ang dami mong pera sa pag-exploit ng mga Pilipinong kawawa na lumalapit dyan sa iyo, na yung iba nagpapakamatay pa? Oh, ngayon ko lang nakita ng 50 million pesos? Come on. Sabi ng reporter, saan po ba siya galing at attorney galing? Yun nga, yung tinatanong nitong reporter, yung pinarinig ko sa inyo, ito, saan po ba siya attorney galing? Ito na nga, ulitin natin. Cebu. Meron siya parang nasa Cebu. Okay. Sa Cebu. Okay, sa Cebu daw galing. Okay, Cebu. Pero ang sabi ng attorney nitong si Hitad, meron po siyang parang luxury store doon. Isinara niya, kinuha ang mga gamit at saka nag-buy and sell. Nagbebenta siya ng mga alahas, kaya ang mga 3 o 4 niyang alahas na mamahalin ay sabi niya, supplier pa rin ang may-ari, kaya namumroblema siya. Question, attorney. Kung bang mamamatay na ang iyong tatay, or ang sabi later on ni attorney, ng attorney ni Hitad, natatanggalin daw yung intubation. Kung ikaw, problemado ka, mamamatay na yung pamilya mo, makuha mo pa magbenta ng mga gamit o magsara ng iyong store na sinasabi niya, kung totoo sinasabi niya, at bibit-bitin mo ang lahat ng yaman mo papuntang ICU. Question. Bakit na binitbit ang 15 million worth na luggage at mga alahas? Kung siya ay nakatira sa Cagayan de Oro o sa Cebu, kasi dalawa ang sinasabi ninyo, di ba? Dadalhin niya na ba? Lilipat na ba siya? Lilipat na ba siya sa Maynila? Yun yung big question. Kasi kung ikaw ay nasa bingid ng kamatayan ng iyong mahal sa buhay, wala ka ng panahon wala ka nang panahon mag-ayos. Di ba? Siya parang akala mo yung Hitad, akala mo pa sasali sa Miss Universe Nakakontodo makeup. And well, it's normal. You have to use makeup. That's normal. Pero yung sasabihin na bibit-bitin mo ang lahat ng kayamanan mo, papunta sa Maynila, tapos sasabihin, nagsara, yung ano kasi, yung train ng storya. Even yung train ng thoughts
nila ng mga nagtukwento, talon-talon, sabog-sabog. Okay? Tapos sabi ng reporter, paano nakalusot, okay, itong mga 50 million na ito sa airport? Ngayon, ang sagot ng abogado ni Hitad, galing siya ng Cebu. Inulit niya pa. Galing siya ng Cebu. Ano ito sa video hand carry lang niya talaga. Kaya hindi nga, sabi niya, kaya nga hindi nga naisipang bit-bitin to Yung, sabi niya, yung nakasalubong niya yung driver, akala niya kukunin ng driver. Okay, galing ng Cebu. Question. Pag domestic ba, hindi mo pwedeng check upin kung may kontrabando o may over like 50 million na declare man lang? I believe ang batas ay applicable whether local and domestic or international. Alright? Yan sabi ni Tulfo, hindi marami mga netizens na nagbabash noong una. Pero sabi niya, they have to realize na ang father niya ay naghihingalo po. O yun na nga ang question ko Yan naman pala. Emotional appeal na naman tayo. Tulfo, naghihingalo yung tatay. Yun na nga naghihingalo. Binitbit pa yung buong kayamanan niya mula Cagayan de Oro o Cebu. Come on. Di ba naghihingalo daw sa ICU? Okay, sabi ni Tulfo, malala, critical ang kalagayan. Critical. Pero sabi ko nga, bibinitbit ang kayamanan. Tapos sabi nga ni Tulfo, kumbaga lutang, mga palangga, kahit gaano kakalungkot sa buhay mo, if you have that worth 50 million, worth 50 million bag, hindi mo basta bibitawan ng ganon. Instinct yan ng tao. Dito yan. Alam mo, kahit phone nga lang, di ba? Hirap na, pinoprotektahan mo. How much more yung 50 million? So ngayon, sabi ng reporter, okay, tiyatanong ko yung father ba dya or naka-respirator or something, yung tiyatanong yung kondisyon. Sabi ng abogado ni Hitad, nang nawala ng luggage, kunyari, sabi niya tatanggalin na yata yung intubation. Sabi naman dito po, something like that. Kaya siguro wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya iniwan niya, akala niya, kunin na ng driver, pero kung ako noon, 50 million, yakap-yakap ko. Tama ka naman doon na yayakapin. Pero nga, the video, the drama, ay obvious na magkakasabwat kayo sa kasinungalingan para pabanguhin ka, no? Kasi kasabwat mo si Lisa Smugs at saka si Tambaloslos para pabanguhin ka at ang inyong business na yung mga, huwag natin bagitin negosyo niya. Alright? Sabi ng abogado, actually, sabi niya, yung isa po yung problema, ang isa po problema ni Hitad daw, itong si Maricor, ang bill sa ospital, mga 5 million na. Okay? So question, sa ospital naka-confine? At may problema ka pala sa 5 million May problema siya. Sabi ng abogado, problemado kasi si Maricar kasi 5 million na yung kanilang bill. Iyon naman pala problemado ka tapos yung 50 million worth na dala-dala mo, iniwan mo lang. Kung problemado ka, lahat naman kayo siguro nakaranas na may mga pamilyang nasa ospital o may sakit, hirap kayo makapagbayad ng bills ninyo. Siyempre, pag wala kang pera o hirap ka, mag-iisip ka, kano kaya ako makangutang, kano kaya ako kamag-anak makahingi, makasolisit, mga ganon, di ba? Hawak niya na yung 50 million Sabi mo ng lawyer ni Hitad, 50 million, namang problema kayo ng 5 million ng bill, pero hawak-hawak mo na yung worth na 5 million, na 50 million na luggage, binitawan mo ng bonggang-bongga. Ay, nako, ambot sa inyo mga alpot. Sabi ko ng lawyer, babayaran niya pa ang mga alahas. Nawala, sabi niya, na nawala. Yun nga, mga nawala. Ang laki ng problema niya, kaya napakalaking bagay talaga. Kaya atay, na magalaking bagay, iniwan ng ala, ganyan. Babayaran ng 5 million, pero ang 50 million, iniwan. Kasi stage lang. Giatay. Sabi nito po, di ba ma'am, kung ayun, kinakausap ni Tulfo yung mga reporter, di ba? Kung ako yan, yakap-yakap ko na yung ano na yan, yung bagahe ko yan, baka itali ko pa yan sa katawan ko, Ba't hindi natin siya masisisi kasi meron siyang kamag-anak na nasa ospital, especially father pa niya, kaya nawala siya sa pag-iisip. O nga, nawala kayo sa pag-iisip. Only job normal people can do stage dramatization 101. May saltik lang at psycho ang pwedeng gumawa ng gawa-gawang kwento. Imagine nyo, sasabihin nyo nung una, galing siya ng Cagayan de Oro, ngayon sa Cebu, which is which? May saltik kayo, nakalimutan nyo na galing siya sa Cagayan de Oro. This time, Cebu naman.
Ano kadyutahan yan? Giatay. Oy, sabi ni Attorney Villamor, sabi niya, at anytime, sabi niya, tanggalin na ang respirator, nagdesisyon na ang mga kapatid. Gamit ng mga respirator. Alam niyo, pinatagal niyo pa. Wala naman, yung issue sa ospital, ang dami yung drama. Doon kayo, the more yung drama, the more na susuri kayo ni Fair Lady nyo. Ay, nako. Pero sabi ni Tulfo, pero kung gusto, madali naman talaga. Ayun. So ngayon, ito na nga mga pala, pinakita yung Rimowa na luggage. Inikot-ikot. So, minasdan ko, okay? Pinagmasdan ko, tinitigan ko ng 360 degrees. Walang name tag o walang pangalan at address ng may-ari. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi mamaya, makikita nyo na nasinungaling sila. Okay? Inikot-ikot ni Tulfo yung luggage. Para tayo nasa korte ngayon. Asan pamukpo ko? Kung yung pamukpo ko, hatulan kong guilty to mga to. Okay? Inikot-ikot ang luggage. Wala talagang name tag ng owner. Alright. Sabi ni Tulfo, pwede naman to. Kung gusto talaga nilang sirain to, kung talagang may intention silang kuhain, okay, may intention silang kuhain, sumagot din ang lawyer, pwedeng i-acetylene. Mga kababayan, where's my phone? Give me. Kung, sabi ni Tulfo, kung may intention, kinuha nga eh. Imagine mo, sinungaling ka. Ito ba, mga kababayan, ito ba ang taong walang intention na kuhain? Sige nga, kaya ako inuulit-ulit sa inyo para nagkakaintindihan tayo. Play natin ulit, hitad. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan na ang video? Ito na. Play natin. Okay? Ay, teka, wag na natin lagyan ng ano. Wait. Watch. Sabi kasi ni Tulfo, kung talagang may intensyon ang tao, okay. May intensyon. Yan ba walang intensyon kuhain? Okay. Kung may intensyon. Wala daw intensyon. Giatay. Walang intensyon kuhain. Okay? Walang intensyon kuhain, ha? Nagdrama-drama kunyari. Kung totoong magnanakaw yan. Walang intensyon ba yan, Tulfo? Yan. Kung wala siyang intensyon kuhain, kung hindi siya magnanakaw, for the heck of this conversation, of this vlog, sinorender po niya yan sa airport police. Ay, sir, ma'am, may nakaiwan po ng gamit. Hindi po ako magnanakaw, kaya isusurrender ko po sa inyo, kawawa naman yung may-ari. Another red flag, Tulfo. Kasi sabi ni Tulfo, kung may intensyon, tapos pwede naman daw yan, inacetylene na lang o winasak. Okay? Sabi ni Tulfo, maski hindi, kahit kutsilyo na lang or pupukpukin na lang. Hindi talaga niya bubuksan yun kasi yun ang instruction nyo. Kasi gagamitin nyo sa rapid action. Di ba? Yun yung mga dramatization. In the first place, kung walang intensyon talagang, ang unang, kung hindi ka magnanakaw, at kung wala sa puso mo na kunin ang hindi mo gamit, pumunta ka dun sa loob ng airport, lumapit ka doon sa gwardiya, sir, may naiwan po. At kung alam mo naman ng tao ngayon, lahat may CCTV na. Ayoko madamay dito, ayoko madamay ang pamilya ko. Sir, may naiwan po. Okay. Ngayon, sumagot ang anak. Okay? Clarify lang po. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po yan. Listen to this sa mga susunod. Okay, nasa kotse po yan. Nang sinabi niya na may nakita siya, nang sinabi daw ng tatay niya, nang may nakita siya ulit, wala siyang nakita, ninakaw niya. If, pagbabasihan natin yung video pinakita. Diba? Hindi mo nakita na kung nakita mo ulit na wala kang intention, ni-report, sinorender mo. But the intention is very pagnanakaw and the intention is very scripted. Very Lisa Smugs, the drama. Ngayon, mga kababayan, asa na yung pamukpak? Ang tagal naman, ipupukpukin. Sabi ni Tulfo, sa kotse lang po. Okay, sa trunk. Tapos sabi ng anak, hindi po nasa loob po ng kotse, iniwan. For 3 weeks, iniwan. Sa kotse, baka binasag na kotse nyo. Or taxi nyo, iwan nyo. Unless kung may parking kayo sa loob, I don't know.
Okay. Pero kasi nga mga palangga, kailan ititali natin? Sabi dito po, paano yung mga pasahero? Buti hindi tinangay yung hindi tinangay ng pasahero, 'di ba? Nagbabiyahe siya tapos yung kotse dadadadada. Tapos sabi na nga hindi po, sabi niya kasi po nung kinagabihan, tinawagan na rin po niya ang kakilala niya po. Okay? Okay, pakinggan niyo. Ang sabi ng anak, tinanong ni Tulfo saan nasa looban ng kotse nasa kotse lang ba? Ang sabi ng anak, yes, nasa kotse lang po. Kaya nga nagtanong si Tulfo na iniwan lang ba yan? Ang tagal-tagal na iwan. Kaya sabi ng anak, hindi po, kinagabihan ay tinawagan yung kaibigan. Alright? Tapos sabi ni Tulfo, pero 1 month na ito, nasa kamay niya, nasa kotse lang ba to for 1 month? Okay? Sabi ng anak, hindi rin po namin alam. Kasi ang akala po talaga namin, nandoon na po kasi pinalala-move na po namin yan. Akala po talaga namin tapos na. Guilty. Nieta, guilty. Sabi ng anak, okay, tinawagan ng kaibigan nung kinagabihan, nung ninakaw yung luggage. Tapos sabi pa niya, akala po namin, anak, nandoon na po yan, referring to the owner. Kasi pinalalabog na po namin yan. Akala po talaga namin tapos na. Chinek ko nga 360 degrees, the Rimowa luggage, no name tag. Nada. Paano mo ipapalalamove sa owner kung walang name tag? Kasabwat, di ba? Alam mo address. Alam mo pangalan. Paano mo ipapalalamove? Paano mo isi-ship? Kung walang address, walang information, ano, ipalalamove mo sa multo? Okay, sabi ni Tulfo, kaninyo po pinalalamove. Okay? Sabi ng anak, doon po, ito yung sagot, doon po sa address ng kaibi ng kakilala ng papa ko na yung kanyang salita, doon po sa address ng kaibi, hindi niya tinuloy, tapos sabi niya, doon sa kakilala ng papa ko. Sabi naman ito po, napalalamove na, napunta na doon sa address ng kaibigan. Saan po ang address ng kaibigan? Sabi ng anak, hindi ko po alam. Hindi ko po, sabay tingin niya sa lawyer. May mga hudyat, you know. Kung ako'y nag-aral lang ko ng pagiging forensic expert, kulong kayong lahat. Sama ko kayo sa mga abo. Sa pag-aaral ko, sama ko kayo, durug-durug kayo dun sa mga abo ng mga jatay na. Sabi ng anak, habang nagsasalita yung hindi pa tapos yung anak na, hindi daw niya kilala yung pinalalamove niya. Tapos sumagot yung lawyer behind the scene, okay? Doon sa pulis po yata. Sabay-sabi nang nag-agree ang anak na, see? Kung alam ng anak na exactly kung kanino nila pinalalamove sa kaibigan ng tatay niya sa pulis, na pulis na yon, ganito ang sagot. Pinalalabog na po yan doon sa kaibigan ng tatay ko sa kanilang address. Paano ka sabi ko nga, paano ka magpapaship ng isang bagay na hindi mo alam ang information, hindi mo alam ang pangalan ng tao, hindi mo alam ang palang address, contempt ka na, kulong na kayong lahat. Dito sa, ano ba to? Republika ni Maharlika. Giatay mo. Sabi ng anak, opo, yung pulis nga po. Pulis po na kaibigan ko. Ay, kaibigan ng tatay ko. See? Nung sinabi natin, nung siya nito, kanino pinalalamove? Doon po sa kaibig ng, yung kakilala ng papa ko. Sabi ng lawyer, you know, doon sa pulis? Yes, doon po sa pulis. Sinungaling kayo lahat. Bagsak na kayo sa lie detector. Ay, nako, puta ngayon ng Pilipinas. Kawawa naman ang mga tao sa Pilipinas. Ang gada-gada ng Pilipinas, lahat ng mga politiko at mga sanggano ay nababalot ng kasinungalingan. Kawawa talaga ang Pilipinas kung mahal. Sabi ng anak, yun po yung pulis na kaibigan. Sabi niya. Okay? Kaya sabi ko, akala ko ba hindi mo kilala? Ba't ka nag-agree nung kinoach ka ng lawyer mo? Hindi mo kailangan mag-abogado o maging forensic expert para hindi mo alam na nagsisinungaling ito mga hitad. Sabi ni Tulfo, so kinuha nyo ito sa pulis? So ang pulis, ano po ang ginawa niya nung napalalamove po sa kanya? Ano po ang ginawa niya? Sabi ng anak,
kinausap po siya kung bakit hindi pa niya na ipapadala sa may-ari. Ang sabi po niya, kailangan po ang papa ko. Okay, sabi ng anak, ang tanong ni Tulpo, okay, kung ano po ang ginawa ng pulis. Sabi ng anak, kinausap, bakit hindi niya pa napalala-move dun sa may-ari kay Hitad, kay Maricor? Paano nga makakarating, Day? Wala ngang address, walang pangalan. 'Di ba? Ano ba yung mga kasinungalingan nyo? Dapat, bago kayo nagpakita dun sa TV, sa radyo ni Tulpo, nag-act muna kayo, nag-beginning acting muna kayo. Dapat kinontak nyo ko. At inorient ko kayo mga sinungaling. Tapos sabi ng anak, okay, sabi ng anak, kaibigan po ng papa ko po. At kaso po, ayaw po sumama ng papa ko kasi natatakot po talaga. Wow, wala palang intensyon magnakaw ang tatay mo. Bakit ka natatakot kung isusoli mo? The fact na ang nagsoli, mga kaibigan, ay anak ng magnanakaw, which is yun ang gusto nilang i-project. Pero ayon sa ating puting ahas, wala nga naganap na, wala naman talaga daw, hindi totoo na ang intensyon ay nakawin. Ito ay stage para i-promote si Raffy Tulpo at later on, magkasabot sila ni Tambaluslos at ni Lisa Ahas, Araneta Smugs. I-promote sila sa 2028. Mga yawa kayo. Layo-layo pa ng election. But that's very Lisa Smugs. 2016 pa lang, nung tumakbo si Kuting, nagplano na ng evil si Lisa Smugs. Going back dito kay Tulpo. Okay? Okay? Yun na nga. Dadalin sana ito. Okay, may nagsaligbat. Okay, may nag-interject. Okay, sabi ganun, dadalin sana yun sa DZRH. Tapos sabing Tulpo, wag na magsalita ng mga radio station, ganun. Alright, dadalhin daw muna sa DZRH. Okay, tapos sabi nung nasa likod, I think lawyer yun, sabi, hindi, wag mong banggitin. Okay, wag mong banggitin yung pangalan ng radio station. Kaya sabi naman ni Tulpo, so yung police pumunta sa radio station para i-turn over. So alam ba ng pulis yung ang laman? Sabi naman anak, lahat po kasi kami wala pong alam kung anong laman. Nalaman na lang namin nung nakita na lang namin sa news sa TV5. Tapos yun, natakot na po kami nung araw na yun. Kaya natakot na po kami nung araw na yun. Okay? Nung nakita namin sa video, tinanong ko po ang pulis. Sabi ng bata, nung anak, hindi pala bata, malaki na. Tinanong ko po yung pulis. Alright. Akala ko ba kanina, Inday, sabi mo kanina, hindi mo alam yung kaibigan ng tatay mo. Kinoach ka lang ng lawyer, kaya ngayon, sabi mo, akala mo, ang sinabi mo, kaya nung araw na yon nakita namin ang video, tinanong ko po ang pulis kung ano po ang pwede kong gawin o pwede namin gawin, saan po kami lalapit. Kasi natatakot din po kami. Yung pulis na sinasabi nito nung anak, ay daw yun ang kaibigan ng tatay niya. Kung nasusundan ninyo, kaibigan ng tatay niya na yung una, hindi niya alam kung sino kaibigan ng tatay niya. Kinoach na siya ng lawyer, kaya sinabi ng lawyer yung police, kaya nag-agree siyang police. Mga kaibigan, if you know your story, kahit pukpukin ka nito, kahit pagbalik-balik ta rin ka, alam mo ang istorya mo. Kung nangyari sa buhay mo, kung sinabi mo, at the fact na fresh lang. Kung mga a year ago, 2 years ago, o 68 years ago, talagang makakalimutan mo ang kwento. Pero ito, 3 weeks ago, makakalimutan mo ang kwento mo. Hindi mo makakalimutan ang kwento kung nagsasabi ka ng totoo. Sabi ito po, nung nakita niyo po sa TV5 doon, nagkaroon na po kayo ng kaba kung saan, nung nalaman niyo yung laman, mga alahas, okay? So sabi nito po, so tinawagan niyo yung police, sabi ng anak, hindi po, pinuntahan po namin, sabi po ng police, pumunta daw po kami sa kakilala niya na nagtatrabaho daw po dun sa OMA. Ano yung OMA? OMA. Okay? Ngayon, so maligbat na ngayon ang lawyer. Sabi ng lawyer, ako yun, yung OMA daw nalapitan. Tapos sabi naman ni Tulo, pero pumunta ba kayo sa registration para i-turn over? At ano yung sabi ng reporter o anchor doon sa registration? Okay, tapos sabi ng lawyer, yung police po ang nagpunta. Sabi ng anak at saka ng lawyer. Hindi kami pumunta sa registration. Sabi nito po, ano yung sabi ng registration? Sabi ng anak, kailangan daw po ang nakapulot. Hindi nga napulot ng tatay mo eh. Kung pagbabasahin mo yung video, ninakaw nga. Ninakaw, hindi pinulot. Kasi kung napulot mo lang yon,
Sinuli niya na yon. At kung gusto niyo, kung totoo ang sinasabi ni Tulfo at ng lawyer dun sa first interview, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, bago ko to transcribe, bago lumabas yung pangalawang video nila, pangatlong video, I feel something fishy. Sabi ko, di ba nag-vlog ako right away? Sabi ko, stage to, stage. So, hanggang sa lumabas yung second video, and now yung naisuli na, very stagey. Okay. Sabi ng anak, okay? Pumunta daw yung pulis, yan po yung time na yon, nagkaroon na po yung time na yon, nagkaroon na po ng problema. Pumunta po kami ng Tayabas para po sa tito ko. Pati bagong story na naman, nagkwento na naman tong anak na may problema sa tito na, pero hindi niya na-elaborate. What the heck? Tapos sabi ni Dolfo, di ba, sabi niya doon sa asawa ng nagnakaw ng luggage. Sabi ni Tulfo, di ba ma'am, kayo ay subscriber ko. Talagang lagi niya sinasabi yan, no? Bakit di mo dinala sa akin? Bakit walang pasintabi doon sa radio station, ha? Sabi niya, alam nyo naman dito sa programa ko, mayroon namang sulian ng bayan. Okay, yun ang sabi ni Tulfo. Ngayon, ito na nga mga palangga. Inulit-uli nila. Kung asa na si Ma'am Maricor. Dumating na. Ikabit na ang lapel. Ito na, drama na ito palangga. Heavy na ito. Okay, tapos tinawag. Asa na yung lapel ko dito? Inday. Sabi niya, asa na yung lapel? Di kinabitan ng lapel. Tapos, naka-shades yung bruha, nakaganyan. Tapos nakatutok yung camera, sabay ganon. Sabi niya, oh my God. Oh my God. Putang ina. Acting. Diyos ko, bagsak ka day. Sabi ni Tulfo, ito na po ang iyong remowa. Okay? Yan na nga. Pinabuksan, Okay? Tapos sabi niya, ito na po ang iyong remowa. Giyatay. Bakit na pinopromote ang remowa na yan? May porsyento ka ba dyan? Ayun na nga, sabi ni Maricor, yes po. Sabi niya, oh my God. Sabi ni Maricor, Jen, sabi niya sa sekretary niya, parang naghihingalo, parang nakipag-sex. Jen, tapos sabi ni Tulfo, ito na yung maleta, sabi ni Maricor. Oh my God. Sabi ni Tulfo, tubig. Tubig. Di pinainom muna. Sabi ni Tulfo, ito bang pink diamond? Sabi ni Maricor, nung owner, yellow diamond po. Ito po puti. Sabi niya, ito po puti. Sabi ng reporter, how much is that, ma'am? Sabi ni Maricor, around 8 or 10 million or 12 million. Which 8 million ba? 10 million ba? 12 million ba yung jutang ginemes na yellow diamond? Magkano ba yan, palangga? Tapos sabi ng lawyer ni Hitad, sabi niya, can you show the other contents to show na intact? Sabi niya, ipakita daw sa media. Okay, tapos sabi nito, papaki-confirm nga. Tapos sabi itong statement nung Maricor na may tukod yung ilong. Sabi niya, sandali, nanginginig ako. Sabi niya, sandali, nanginginig ako. Tubig. Ang putang inang arte. Hindi ganun. Unless kung namatayan ka ng bonggam, or, that's not the way of, yung makondins mo ang taong bayan. Nandiyan na yung alahas mo, tubig. Tsaka parang ang hinahalay. Ano yun? Sandali lang. Ito, exact word niya to, ha? Sabi niya, ito po, Princess Cut Diamond at mga bracelet. Everything is complete. Tubig. Himatayin ako. Tapos sabi nito po, ayan po everything is complete. Very emotional si ma'am. Tapos sabi na naman nung Maricor, parang hindi mo alam kung hinahalay ka or what hindi kasi ganun mga palangga hindi ganun ang artist, wala ka panluwa. Tubig. Kulang na lang, pigayin mo yung mata mo para magkaluha ka ano sabi ni Tulfo?
Okay, hindi niya, sabi ni Tulpo, hindi niya mapigilan referring to the lady, si Maricor. Okay? Tapos sabi niya, ito, sabi ni Tulpo, ito, ako si Tulpo, kayo yung girl Lulu. Sabi ni Tulpo, hindi niya mapigilang tumulo sana yung luha. Kaso, nakita niya walang luha yung girl Lulu. Sabi ni Tulpo, ay, yata, hindi niya mapigilang, okay, sabi niya, hindi niya mapigilang maging emotional na lang. Kaya sabi ni Tulpo, mga palangga, parang maluha-luha. Sabi niya, hindi niya mapigilang. Tumingin siya sa mukha ng girl lalo. Walang luha. Sabi niya, kaya si mama luha-luha. Kasi wala naman talagang luha. Ay, nako. Parang uminom ng suppository para maiyak, sabi ni Megazoid. Okay? Tapos sabi ni Tulpo, ma'am, ito po yung wife and yung attorney. Kaya nga sabi ko, big time. Imagine mo may abogado ka agad sila. Nagnakaw ka na, di abogado ka pa. Saan ka makakita? Only in the Philippines. Right? Sabi ng lawyer, may lawyer nga, di ba? Si Abo, sabi ng attorney Abo, in behalf of my client, the husband of the wife, here, we apologize to what he did. Okay? Ngayon, mga palangga, question. Okay? Si Maricor, kung todo pa rin acting. Habang nag-apologize yung lawyer, kunyari, alright, sabi ni Maricor, sabi ng lawyer, in behalf of my client, the husband of the wife, okay, here we apologize, sabi ni Maricor, umaganong pa yan. Ano drama yan? Habang nagsasalita yung lawyer, talagang pang-Grammy Award. Ganon eh. Ay, mag-practice ka dyan kay Sino ba yung dyan? Sabi ng lawyer ni yung asawa at anak ng nagnakaw, he was attacked by what he did. Sabi niya, he was attacked by his conscience the night after taking your bag. For that, we apologize for his actuations. Okay, basahin natin ang drama ni Maricor. This is my favorite part. Apology, sabi niya, apology accept. Tagalin natin kasi wala siyang salamin eh. Para makita niyo hindi tukod ang ilong ko. Ganun lang yun. Kaya hindi ko mabasa, bulag si Lola. Apology accepted po. Masuot na lang ako palangga. Hindi ko mabasa sulat ko. Sabi niya, apology accepted po and I'm thankful. Everything is complete. Sabi niya, fully recovered. And of course, sabi niya, parang si Lisa, and of course, my husband. Lisa Smagsa. Sabi niya, and of course, I would like, if not for the program and for Senator Raffy Tulfo, this wouldn't be possible. And thank you sa family. Tangina. Tapos sabi niya, thank you. Sabi niya, thank you sa family. Gaganon-ganon siya, thank you sa family. Eh, magnanakaw nga eh. Ninakaw nga yung luggage mo. If we observe doon sa dramatization na CCTV. Okay. Sabi ni Hitad, okay, sorry for the past few 2 weeks. No, cut. Director, cut. It's not the past few 2 weeks. Sabi niya, in the past 3 weeks. Di ba 3 weeks na? Oh, mali na naman doon. Lutang ka na naman. Okay, cut na naman tayo. For the past 3 weeks dapat. Kasi hindi naman 2 weeks yan. Arte-arte lang ikaw. Giatay. Sabi ni Maricor, had been so hard for me. Yung chance po talaga. Nye. Sabi niya, ito. Sabi niya, okay. Number 2. Okay? Yung chance po talaga, yung paglapit ko dito was like almost 0 po talaga nang lumapit ako, ang arte. And considering na my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. Okay? Thank you po sa lahat ng staff at kay Senator Tulfo, who's been so patient with us in contacting us. Maraming salamat po. Kay Attorney Villamor, na gumawa talaga ng paraan para po talaga
facilitate lahat. Maraming salamat. And then thank you na rin po sa mga tao na, you know, was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami pong dami ko pong na-save na mga messages na sincerely praying for me, for my family. Marami pong salamat talaga sa inyo. Hindi ko po alam kung paano, basta arte po kayo pasasalamatan, pero siguro po, sabi niya, madami po talaga akong manatutulungan pa in the future. At hindi ko po magkakalimutan. Itong sitwasyon na to, hindi po talaga makakalimutan dahil kasi flop yung iyong palabas. Thank you po. Thank you po sa lahat. Sabi ni Tulpo, ibalik muna natin yung mga alahas. Parang ibinalik. Tapos sabi na naman ni Hitad, yung may-ari. Sabi niya, parang nililibing yung alahas. Alam mo, hindi ko talaga kinikeri palaga. Parang nilang nililibing yung alahas. My God. Kailangan acting 101. Mag-study ka sa Lola, okay? Sabi ni Tulfo, ma'am, ito po yung 1 million, dito tayo tututok. Sabi ni Tulfo, ito po yung 1 million cash reward. Okay? Sabi doon ni Tulfo, yung anak daw ayaw na raw tanggapin. Pero syempre sinabi ko, hindi pwede kasi pinangako natin to. Sabi ni Tulfo, yan, Mrs. Okay, pinakita na yung what do you call it? Yung pera. Tapos sabi naman ng anak, pasensya na po talaga, hindi po namin alam na hindi po pala na isusoli sa inyo. Sorry po talaga, ganon. Arte din yung anak. Pasensya na po, wala ring luha. Wala rin kayong mga luha. Ngayon, mga kababayan, tapusin na natin to. Tsaka ko bodya kinoso si Tulfo. Sabi ni Tulfo, it's very hard to describe kung ano daw yung kanyang nararamdaman doon sa nangyari. Sabi niya, siya mismo, parang hindi daw siya makapaniwala, tulad ng may-ari ng bagahe na napaiyak. Ako rin, pinipigilan ko lang yung aking luha, ganyan-ganyan. Parang gusto niya rin mag-iyak-iyak, di ba? Di ba? Tapos sabi niya, lalo na yung umiyak siya, na sa sobrang tuwa. Hindi nga, wala ngang luha. Acting nga. Balikan niyo yung video. Kung sabihin niyo si Fair Lady Maharlika nagsisungaling. Magpakita kayo ng isang patak ng luha. Okay. Nawala. Ayan. Sinumbong na ako kay Rapi Tulfo. Nawala ako. Okay. Sabi ni Tulfo, may nagawa tayong magandang accomplishment today. First time ever. Sabi ni Tulfo, first time ever dito sa Sulian ng Bayan na napakalakahing halaga. Okay, na talagang sabi niya, more to come. Okay. Kwento ng barbero. Mga kababayan. Okay? Unang-una, si Tulfo, mga kaibigan, siya ay senador. Ano ang trabaho ng isang senador? Gumawa ng batas. Gumawa ng batas para sundin ng mga mamamayan. Kung ito pala ang isang senador na tinotolerate ang pagnanakaw sa airport at bibigyan pa ng reward ang pamilyang nagnakaw, ano po ang isinasa larawan nito? Na ibig sabihin, mga kababayan, ayon sa hukumang ito, si Rapi Tulfo ay hindi siya matinong tao at matinong senador. Ang trabaho ay gumawa ng batas, parusahan ang mga taong nagkamali. Matapos niyang sindakin at pagbintangan ang mga taga-NBI, ang taga-airport, na baka kasabwat ng kumuha nitong, sabi niya doon sa unang interview niya, sabi niya, sabi nga po ng mga netizen, baka naman, sabi niya, mga kasabwat, baka kasabwat niyo po itong mga ito, parang ganun yung kanyang pinagbintangan kayo, NBI, ipakita niyo, galing niyo, buweltahan niyo to, resbakan niyo. Then also, naalala niyo vlog natin the other day,
nung nagkaroon ng budget hearing na kung saan sinupla siya ni Inday Sara Duterte? Ano ang sabi niya doon sa budget hearing? Ang issue doon na marami daw nakarating kay Tulfo na mga reklamo na may mga teachers na nanghihingi ng voluntary contribution sa mga magulang na kung saan kapag hindi daw nagbigay ng contribution ng mga magulang ay bumababa ang grade or binabagsak. Kaya ang gusto ni Tulfo, pinush siya ng pinush si Inday Sara na you have to do something. Hindi po pwede to. Kasi kawawa ang mga nanay na hinihingaan ng contribution. Magkano ang hinihingi sa mga magulang at sa mga anak kung ikaw ay estudyante? 50 million ba? Hindi. Gusto mo, Senator Raffy Tulfo, na parusahan ang mga nangingi ng contribution sa eskwelahan sa mga teacher dahil gusto mong idiin si Inday Sara na hindi na ginagawa ang kanyang trabaho dyan sa DepEd at dahil sa udyok sa'yo ni Tambaluslos at ni Lisa Ahas Aranta Marcos, pero ang Jutang Ginemes na kasabwat na nagnakaw ng worth 50 million pesos na sinasabi nyo na laman ng bag, patatawarin mo at bibigyan mo ng 1 million peso award. It's up to you, mga palangga. Yung mga teachers, gusto niyang kalabuson, gusto niyang ipakulong, gusto niyang parusahan, gusto niyang gipitin, nag-grandstanding siya doon sa Senado. Dahil sa kasalanan, well, it's not kasalanan, dahil wala namang batas na nagsasabi pa na bawal manghingi ng contribution, voluntary contribution. Kaya nga sabi ni Inday Sara sa kanya, na tinatanong nyo kanina, Senator Tulfo, kung anong magagawa ninyo dahil kayo ay senador na doon sa mga nangihingi ng contribution. Sabi ni Inday, gumawa po kayo ng batas. Sabi ni Inday Sara yon. And even si Senator Pia Cayetano. Pero itong nagnakaw ng luggage na may halagang 50 million, anong ginawa mo bilang isang senador? Pinatawad kunyari. Binigyan pa ng award at nagdrama kayo to the highest level to promote you for 2028 at what? I-promote ang mga produkto ninyo ng kasabwat mo. Lahat kayo dyan magkakasabwat. Hindi pumasa ang acting ninyo, bagsak kayo lahat. Zero. Diba mga kababayan? Ang layo pa ng eleksyon. Kung talagang ikaw ay mambabatas, kaya gumagawa kayo ng batas. Mura-murahin mo pa, halos sindakin mo ang mga, doon ako nagalit. Itong mga NBI, mga police, mga nasa batas natin, alam natin hindi matitino yung mga, lahat dyan hindi matitino. We all know that. Pero yung nagnakaw, carry lang, oh, mabuti namang tao yan, hindi naman silang masama. How did you know? Sa unang episode mo, kayo ng abogado mo, how did you know? Kayong tatlo, lahat kayo magkakasabot na sinasabi nyo na hindi naman masamang tao, itong kumuha, yung lalaki. Then, pag isinole at naisanla na yung mga alahas, kung ano-ano ang sabi ninyo, ang sususugin nyo yung pinagsanlaan because of the anti-fencing law. Diba? Dapat kinasuhan mo ang kumuha ng luggage para hindi na siya pamarisan. Mali ang ginawa niya kung talagang ninakaw niya. Kaso stage. Yun lang ang usapan niya, di ba? Kunyari, kuha ka ng luggage, Dudong ha. Tapos magdrama-drama si Inday Maricor, maghibi-hibi, maghilak-hilak, walang luha, magbiga-biga lang doon. O, i-display niya yung ditukod ng jilong. Tapos ako naman, kunyari, emotional, ek. Pinagluloko niyo, Pilipino. Kung ganitong klase, mga kaibigan, ang senador ninyo, na kapag may nakaw, 50 million yan. It's like kapag nakakita siya ng corrupt, kasama na siya dyan, corrupt na kanyang kasamahan sa Senado, wala siyang gagawin. So ano ang use na nandiyan siya sa Senado na nakita mo na, krimen yun yung ginagawa. Krimen. Nang nakaw ka at mayroon tayong existing law sa pagnanakaw. Doon sa kinukulit mo pinupush mo si Inday Sara, Vice President Sara Duterte,
Nung time na nagkaroon kayo ng budget hearing, nasabi mo kailangan panindigan, dapat kailangan gawin ko bilang senador na ako ngayon. Dahil sabi ng mga report sa akin ng mga magulang, ng mga estudyante, hinihingan daw sila ng contribution. Hindi tama ito. Dapat, gumawa kayo sa DepEd, ng aksyon para dito. Magkano ang contribution ng mga bata? 20, 50, 100, 200, siguro malaki na 1,000 pag mayaman-yaman. Ito 50 million ang ninakaw. Binigyan mo pa ng reward. Tapos gusto mo pang tumakbo ng presidente? No! Hindi ka dapat na uupo dahil ngayon pa lang, kasangkapan ka sa kasinungalingan, kasangkapan ka sa pag-exploit ng ating mga kababayan. Nenita, thank you palangga. Dartigas. Kasangkapan ka sa pag-exploit sa mga kababayan nating mahihirap. Uulitin ko muli. Ang gusto mo lang ipalabas sa iyong channel, sa iyong YouTube, ay ang magba-viral at yung mga taong, walang kapangyarihan, walang alam sa batas, na ang kanilang way para magkaroon sila ng, they're hopeless people. And they're vulnerable. At ikaw naman, tinake advantage mo. Kayo lahat dyan sa channel nyo, tinatake advantage ninyo ang kahinaan, ang kahirapan, ang kulang sa aral nating mga kababayan, inibuyang-yang nyo ang buhay nila para pagkakitaan ninyo. Okay lang, lahat tayo, pwede tayong kumita. Lahat tayo kailangan ng pera. Pero yung exploit mo yung tao at dumating sa point na may nagpakamatay pa, ano kang klaseng tao? Hindi yan, kinakaya ba yan ng konsensya nyo? You're not for the people, Raffy Tulfo. Itigil mo yan, I challenge you. Kung talagang para ka sa Pilipino, itigil mo yung pagpapahiya sa mga kababayan nating lahat. Na pag nagkukwentuhan, nag-aaway, o ito, iniyot, ganito, ganun, tatawa-tawa ka pa. O ito, chinukchak, hinimas yung ganito, maliit daw yung ganyan, makapal daw yung ganun. Senador ba yan? Kung hindi ka nagsenador, okay lang, trip mo yan eh. Wala tayong magawa dyan. Yan ang gusto mong pagkakitaan. No? Wala tayong magagawa kahit yun ang gusto mo. Ba't senador ka na? Patuloy pa rin yung pag-exploit mo sa taong bayan. Ako lang ba nakapansin? Lahat ng Pilipino, ang binibiktima mo ay yung mga kawawang walang alam sa batas, walang pera. Nakita mo ba yung yung binibiktima mo? Pamilya. Okay lang yung tutulong ka sa mga OFW na mga pinatay sa ibang bansa. I-facilitate mo sa mga, sa mga konsulado. That's okay. Papalakpakan ka namin. Yung mga inapi ng kapitbahay ng pulis na mga nag-abuso ng kanilang mga power. Diba? Yung katulad ni Jung, ni Michael Ma, na smuggler, na business partner ni Lisa Smugs. Yan ang kailangan namin. Pero ilulubog mo lalo sa kahiyan, sa kahirapan ang ating mga kababayan at ginagamit mo ang kanilang istorya, ginagamit mo ang kanilang kahinaan, nagpapakamatay pa ang mga taong ito. Dahil sa pag-exploit mo sa kanya, hindi ka dapat nagiging presidente. How much more ang gagawin mo pag nandoon ka na sa pwestong yon at hindi naman hayaan ng taong bayan yan? Ito pa nga lang, senador ka. Pinatawad mo yung mga magnanakaw. Mabait ka pa sa pamilya ng nagnakaw. Pero yung mga polis at yung mga airport, mga NBI na ginagawa lang din naman yung trabaho nila. Hindi natin alam kung sino yung mga pinagsihindak-sindak mo. Kasi sabi nga natin, hindi lahat ng mga nasa ahensya ng gobyerno ay demonyo katulad nyo at katulad ni Lisa As, Araneta Smugs at ni Bongbong Marcos Kuting. May mga matitino tayong mga taong gobyerno. May natira pa. Di ba? Pinagluloko nyo, gigil ako mga pala. Ang acting nyo, hindi pa pulido. Anong tulong mo sa OFW? Ipahiya sila, di ba? Oo, may natutulungan ka. Pero magkano kabig mo? Buti sana, yung tulong mo talagang sincere. You're doing it because you're making money out of it. Tapos, pinahiya mo pa. Kung bodjakin mo lahat ng mga politikong binobodjak ko dito, then sasaludo ako sa'yo. I don't care. If you make like millions, billions, as long as ang tinitira mo ay mga taong gobyerno na may atraso sa bayan. Yun nga lang nireklamo ko eh. Wala kayong ginawa. Di ba sabi ko, i-refund mo yung
I think not only 180 million ang binayad sa inyo. Wala kayo, ay 180 million, sorry. 180,000 pesos, sorry. 180,000 ang binayad sa inyo ng kakilala ko. Wala kayong nagawa. Dapat nga nire-refund mo pera eh. Barya lang yun, nire-refund mo. Kawawa naman yung lumapit sa'yo. Ayaw nyong ituloy ang tulong. Why? Ayaw nyo ipatulfo kasi why? Iilagay sa ere kasi hindi magbabiral. Nasabi ko na yan palangga sa nakaraang vlog ko. But anyway, sa lahat ng mga palangga ko, ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada, please download Sendwave app now na dahil libre ang padala papuntang Pilipinas, you'll get $20. Mga palangga, ngayong October, you get a chance to win a shopping spree. Ayan. O, magpadala na kayo. Ayan, isa kong alindog. Don't forget the promo code Maharlika na nagmamaganda. Alright, so this is your fair lady, Maharlika. Magbabalik tayo every now and then. See you later.